O mga kababayan, naalala nyo pa ba? Nung sinabi natin dati, na dalawa na lang ang kakampi nitong grupo ni Ngagva? Yan ay ang mga survey at ang mainstream media. At ngayon mga kababayan, inactivate na naman nila ang dalawa nilang kakamping ito dahil on the ground mga kababayan sa totoong senaryo, etong mga Marcos mga kababayan ay sinusuka na ng sambayanang Pilipino. Kaya ang ginagawa nila ngayon mga kababayan ay nilalaro na lang tayo sa pamamagitan ng survey at media. At eto na po ngayon ang kanilang bagong propaganda mga kababayan na 41% daw ng mga Pilipino ay sang-ayon sa pagpa-file ng impeachment laban kay Sara. At napakarami pong twisting mga kababayan sa kanilang pagbabalita at naglalagay ng impression sa mga tao na tila baga 41% ng mga Pilipino ay gustong ma-impeach si Sara Duterte. Diyan po sila nagkakamali. Panoorin po natin ang ulat mga kababayan ha. Mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga ano daw, mas maraming Pilipino ang sang-ayon? impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan nga ba yun ang gustong i-impeach si Sara Duterte? 41%? Paano mas marami na 41%? How about yung 59% na natitira? Ayon yan, survey ng Social Weather Stations o Social Bad Weather Station. SWS. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tingkungko, Melchangko. Ang sabi nila mga kababayan, itong GMA ang bagong abayan. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase. What? Kaya pala mga kababayan, Stratbase ang nagkomisyon. Alam niyo ba kung ano yung Stratbase? Affiliated yan kay mga kababayan Yung dating secretary ni Panot, ni Pinoy, Dilawan, si Albert Del Rosario mga kababayan. Naalala niyo pa ba yung Dilawan na yan? Anti-Duterte? Sa makatwid mga kababayan, grupo yan ng mga companies mga kababayan, Stratbase Group and Companies. Kabilang dyan ang Stratbase ADR. Anong ibig sabihin ng ADR? Stratbase Albert Del Rosario Institute. Naalala niyo pa ba yung Dilawang iyan? Di ba minsan lang ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na susuntukin niya sa mukha yung si Albert Del Rosario? Sabi ni dating Pangulong Digong, etong si Albert na ito, ako pa ang sinisisi. Kung makita kita, suntukin kita, buang ka. Kung ano-ano kasi pinagsasabi niyan, si Albert Del Rosario mga kababayan kay Duterte. Anti-Duterte yan At affiliated yan sa Stratbase. Stratbase ADR. ADR, Albert Del Rosario Institute. Connected sila mga kababayan Diyan sa nagkomisyon ng survey. At ang malaking katanungan dito sa Stratbase mga kababayan, sino ang kanilang kliyente mga kababayan na nagbayad sa kanila para i-commission yung survey? Yan ang hindi nila sinasabi. Continue. Na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Unang-una mga kababayan, wala na tayong tiwala dito sa mga survey SWS, Pulse Asia. Dahil alam naman natin kung ano ang kanilang mga galawan dyan mga kababayan. Sabi nga ni Mr. Alejandrino mga kababayan, yung dating presidential consultant, na hindi na siya naniniwala dyan sa mga survey. Gayon pa man, ipagpalagay natin na totoo. Example lang, may bahid ng katotohanan na 41% na agree na ituloy ang impeachment case laban kay Sara Duterte. So what? Hindi naman yan equivalent sa paniniwala na may kasalanan talaga si Sara Duterte. Kahit tayo mga kababayan, yung ilan sa atin, gusto natin, sige ituloy niyo yung impeachment, di ba? Yan ang sabi din natin, para magkaalaman. Para malinis din ni Sara Duterte mga kababayan ang kanyang sarili. Na binabato nitong mga buhaya mga kababayan. Tapos ngayon, nagpalabas itong survey na 41% at sabi daw, mas maraming Pilipino. 41%. How about yung 59%? Na ayaw. Ay, hindi naman sa ayaw. Na hindi sumagot ng oo. Na ituloy ang impeachment. Diyan sa 41%, kung totoo man lang yan, gusto nating marinig ang explanation. Karamihan sa explanation yan. Sige, ituloy para magkaalaman. Nang sa gayon ay matapos na. Yan ang karamihan siguro sa dahilan nila mga kababayan. Gayon pa man, survey, ang sabi ng iba, lutong Macau na naman yan mga kababayan. Yan ang nababasa natin sa mga comments 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Undecided pa.
Yan talaga ang kaduda-duda, no? Yung undecided, sobrang dami. Kung Hello? hihimayin ang naturang Yan ang common ngayon, mga kababayan. Undecided, sobrang dami. impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan Ang balance Luzon, mga kababayan, North Luzon, South Luzon, Central Luzon. 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. So, balance Luzon, baluarte na ni Marcos. I don't think so. Ang Luzon nga ang nagpatalsik sa diktadurang Marcos Sr., mga kababayan, di ba? Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao, kung saan 56% ang Hello, 56% lang? Sa tingin nyo, mga kababayan, 56% lang ang nagdi-disagree na file ng impeachment si Sara Duterte sa Mindanao? Magtanong ka, 90 to 95% mga kababayan, all-out support sa mga Duterte. nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte At magiging 4 pa. at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. At ang ika-4 mga kababayan ay sponsored daw ng majority group ni Natamba. Tinanong din ng mga Strongest. respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Kung yan lang, walay na kayo. Dahil ang legal basis yan, mga kababayan, ay ang COA. Walang sabit si Sara sa COA ng mga kababayan. Na-cleared na siya. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at Dahil confidential fund, binibitag nyo si Sara Alam nyo ba, mga kababayan, kapag sasagot si Sara tungkol dyan sa confidential fund at madidisclose niya yung mga detalye, it's against the anti-graft law. Kakasuhan siya ba, kababayan? For sure. Yan ang pambitag nila, mga kababayan. Kaya ang sabi ni Sara, antayin nyo na lang itong resolusyon ng COA. Doon kayo magtanong kung mayroon bang misuse of fund. intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi Wow, ang ma-ill-gotten wealth yung mga Marcos. panag ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o Ito ba, kababayan? Parang sumisilip sila sa microscope na ano pa ba yung makita natin mga dito kay Sara? Mga depekto. Tapos, hindi nila nakikita, mga kababayan, ang higante sa kanilang harapan. Na nag-uumapaw ang issue ng ill-gotten wealth. and form ni Duterte, sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Pati na yung parang threat na parang batak, mga kababayan daw. Sabi ni dating Paulong Digong, impeachable. Lady Lisa Araneta Marcos Liza, alam na Admiral Marcos. at Speaker Martin Romualdez. At Nabalos umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Pati yun? Wala Ang impeachment, mga kababayan, ang pinagbabasihan yung mga issues na nangyari habang ikaw ay Vice President. Sa case ni Sara Duterte. Yung mayor pa ng Davao City, wala na. Reject na yan. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 Sa kasagsagan ng kanilang atake kay VP Sara Duterte, mga kababayan. 160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. SWS, bago kami maniwala sa inyo, iharap nyo yung 41% tapos interviewin namin kung ano ang rason nila. Sige, kung hindi kayo bias. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. See? Ano masasabi nyo dito, mga kababayan, sa kababuyan na naman na pinaggagawa nitong mga bangag kay VP Sara Duterte? Post the comments below.